Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pagkalipas natin banggitin ang unang talakayan sa al-usul al-thalatha o tatlong ugat ng pananampalataya, ating babanggitin ngayon ang pangalawang yugto ng pag-aaral. Ukol naman sa pagtitiis mula sa mga pagsubok para sa da'wah. Ang isang da'iya ay nararapat lamang niyang isipin na ang daan na kanyang tinatahak para sa da'wah ay hindi ganun kadali, na kung saan dapat niyang ipunla sa kanyang isip at puso na siya ay makakaranas ng hirap, pagsubok at pagtatakwil mula sa ibang tao dahil sa kanyang ginagawa. Ngunit magkaganon man, nararapat pa rin siya magtiis. Sa kadahilan ng una, siya ay dumadaan at tumatahak sa kung ano ang ginawa ng mga naunang propeta noon. Sila ay nauna sa da'wah at nauna rin sa hirap, pagsubok o nakaranas ng pagtatakwil mula sa ibang tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ." Sinabi na nag-iisang Panginoon ang Allah, inaakala ba ng mga tao na sila ay nananampalataya sa Allah na hindi sila susubukan? Katotohanan, sila ay susubukan ng Allah. Tulad ng dumaan sa mga naunang mga propeta noon upang malaman ng Allah. Upang malaman ng Allah ang mga taong tunay sa kanilang mga pananampalataya at yung mga hindi totoo sa kanilang pananampalataya. Kung ating isipin at titingnan ang talambuhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakaranas din ng pagtatakwil, paghihirap para sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang kanyang mga tagasunod mula sa mga sahaba at mga tabi'in o mga taong tumahak at sumunod sa landas ng Islam. Pangalawang dahilan kung bakit ang tao ay dapat magtiis, dahil yan sa laki ng gantimpala na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong tumatahak at nagtitiis sa landas na ito. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay tanungin, "Man ashaddun nasi balaan ya Rasulullah?" Sino ang taong may pinakamalaking pagsubok? Siya ay nagwika, al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. Siya ay nagwika na ang may pinakamalaking pagsubok ay yung mga propeta at yung mga taong susunod sa kanila. Kaya nga nararapat lamang na ikaw na nagpaparating ng turo ng Islam ay magtiis sa kung ano ang pinagdadaanan mo para sa da'wah. Dahil ito ay pagsubok sa iyo ng Allah upang tingnan niya kung ikaw ba ay mananatili sa iyong prinsipyo at paniniwala o tatalikod na lamang. Ang pagtitiis ay may tatlong uri. Una, ang pagtitiis para sa pagsunod mo sa Allah. Pangalawa, ang pagtitiis mo para umiwas sa mga kasalanan. At pangatlo, ang pagtitiis mo mula sa mga pagsubok na ibinibigay sa iyo ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Sinabi ng nag-iisang Panginoon ng Allah, katotohanan, sumpaman sa panahon, katotohanan na ang mga tao ay napapaloob sa tinatawag na pagkalugi. Katotohanan ng mga tao ay napapaloob sa tinatawag na pagkalugi. Liban sa mga taong nanampalataya sa Allah, gumawa ng mabuti, at nagsasabi ng katotohanan, at sila ay nagpapayuhan ukol sa pagtitiis. Pagkalipas ng mayakda, ay banggitin niya ang apat na usapin na ating binanggit nung una pang pag-aaral, al-ilm wal-amal, wad-da'wa ilayh, wal-sabru ala al-adha. Siya ay nagbanggit sa sura na ito, ang Suratul Asr,
na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa sa kanyang mga nilikha. Isa na rito ang panahon. Nanumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon. Pagkatapos siya ay nagsabi na ang mga tao, pagkatapos na siya ay manumpa, sa panahon siya ay nagsabi na ang mga tao ay napapaloob sa tinatawag na pagkalugi. Liban sa mga taong binanggit ng Allah. Liban sa mga taong binanggit ng Allah na hindi kabilang rito. Kung ating pagmamasdan ang ay na ito, matatagpuan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gumamit ng mga panigurong mga salita na kung saan magtitiyak sa kanyang mga sinasabi. Magkaganon man siya ay nagbanggit ng ilang mga taong di kabilang sa mga taong nalugi. Una rito, ang mga taong naniwala at nagkaroon ng kaalaman. Pangalawa, ang mga taong gumawa ng kabutihan at sinagawa nila ang kanilang mga natutunan. Pangatlo, ang mga taong nanawagan sa Allah. At pang-apat, yung mga taong nagtiis para sa Allah. Ayon sa may akda, sinabi ni Imam Shafi'i, قال الإمام لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. Kung wala nang ibinabang Allah subhanahu wa ta'ala, ayon kay Imam Shafi'i, kung wala nang ibinabang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, na patunay liban sa kabanatang ito, katotohanan ng ito ay sasapat sa kanila. Atin mo nang ipapaliwanag ang sinabi ni Imam Shafi'i. Unang pagpapaliwanag, si Imam Shafi'i ay si Muhammad bin Idris al-Shafi'i, isang kilalang pantas ng Islam, isa sa mga sinusunod ang kanyang mga pananaw at doktrina sa Islam. Sinabi niya ang salitang ito dahil sa kahalagahang meron ng kabanatang ito sa Quran. Kahit ito ay napakaiksi, ngunit nakapagbigay ng maraming kahulugan na maaaring maging gabay ng tao sa kanyang buhay, na kung saan nababanggit dito ang apat na ating binanggit. Al-ilm, wal-amal, wad-da'wa, was-sabru alayh. Ang kaalaman, ang pagsasagawa nito, ang pagbibigay ng da'wa nito, at ang pagtitiis nito. Ayon kay Ibnul Qayyim, isa rin sa mga pantas ng Islam noong unang panahon, kung ating uunawain ang Suratul Asr, ay malalaman natin kung bakit nasabi at binitaw ni Imam Shafi'i ang mga katagang ito. Dahil ayon sa Allah, ang lahat ng ito, ang lahat ng tao ay napapaloob sa tinatawag na pagkalugi liban sa apat na katangian na kanyang binanggit. Sila yung mga naniwala sa Allah, nalaman at pinaniwalaan ng katotohanan, gumawa ng kabutihan, kanilang sinagawa at itinuro sa tao ang tama. Sila ay nagpapayuhan na pawang katotohanan lamang at nagpapayuhan ukol sa pagtitiis. Kung ang mga katangian na ito ay mapaloob sa isang tao, katotohanan siya ay nagtagumpay. Pangalawa, ayon kay Razi, isa rin sa mga pantas ng Islam, sa sura na ito ay may isang malaking panganib o pagbabantaang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao, na sa lahat ng tao liban sa nagtataglay sa apat na katangian na ito, na kung saan binanggit niya rito na kung sino man ang magtaglay ng apat na katangian na iyon, ay katotohanan siya ay may liligtas sa panganib na ito. Pangatlo, meron tayong ilang katanungan. Bakit nasabi ni Imam Shafi'i na kung wala ng patunay na ibinabang Allah subhanahu wa ta'ala liban sa sura na ito ay sasapat sa mga tao. Na kung saan, kung titingnan natin ng ilan sa mga nakapaloob sa Quran, ito ay may napapaloob rito mga batas, mga kwento ng mga naunang mga panahon at mga balita. At marami pang iba. Ang sagot dyan, ukol kay Sheikh Al-Uthaymin, si Imam Shafi'i ay nagnanais lamang sa katagangyaon na ito ay sasapat sa mga taong nagnanais na maging aral o leksyon sa kanyang buhay. Ang sura na iyon, na kung saan sisikapin ng tao na mawala sa tinatawag na pagkalugi dahil nagtangi siya ng mga ganong mga katangian. Pang-apat na pagpapaliwanag,
Ayon mismo kay Imam Ash-Shafi'i, ang mga tao sa ngayon ay nasa kapabayaan, na kung saan nararapat lamang nilang maunawaan ang nakapaloob sa sura na ito dahil ang mga tao ay may iba-ibang dahilan kung bakit sila nalugi. Marahil sila ay hindi naniwala sa Allah, o maaaring sila ay naniwala sa Allah, ngunit wala silang kaalaman ukol sa paniniwalang ito. O kaya naman sila ay may kaalaman, ngunit hindi nila isinagawa ang kanilang mga natutunan, o kaya sila ay may paniniwala, may kaalaman, at sinagawa, ngunit hindi sila nakapagtiis para rito. Kaya't kung sino man ang taong mabuon niya, ang apat na katangian na ito ay siyang tunay na nagtagumpay. Ayon sa may akda, sinabi ni Imam Al-Bukhari, naway kalugdan siya ng Allah, ang kaalaman bago ang salita at gawa. Na kanyang isinulat sa kanyang Sahih Bukhari, na kung saan siya ay nagbatay lamang sa sinabi ng Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin mo, Muhammad, alamin mo, Muhammad, na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban sa Allah. At sa Kanya ay humingi ka ng pagpapatawad. Ayon kay Bukhari, ang Allah ay nagpanimula ng Kanyang pananalita sa kaalaman bago ang salita at gawa. Si Bukhari ay siya si Muhammad bin Ismail. Siya ang may akda ng Sahih Bukhari na siyang pinakamainam na aklat pagkalipas ng Quran. Sa ganitong pangyayari ay nagpapatunay lamang na si Imam Al-Bukhari ay may labis na pagpapahalaga sa kaalaman. Ganon din ang may akda na kung saan bago niya umpisa ng pagpapaliwanag sa Al-Usul Ats-Thalatha ay nag-umpisa muna siya sa kaalaman. Kaya nga hanggang dito na lamang muna ang pagtatapos ng ikalawang yugto ng pag-aaral ng Usul Ats-Thalatha. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.